Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin harinawa. Pagpalaing kaming lahat tulad niyang pinagpala. Sila na mag-ano. Hari sambahin sa kataasan, awitin ang kanyang pagmamahal. Siya'y tanggulan sa lahat ng araw at sa kaluluwa'y kapahingahan. Itanyag ang biyaya niya't lakas, balabal niya ay ang liwanag, sasakyan niyang kulot at kidlat, dilim at bagyo'y kanya ring landas. Tangkilik niyang di may siwalat, dala ng hangin at ng liwanag, umaagos na mula sa itaas, taglay ng hamog at unang banayan. Kaming alabok na iyong likha, sa iyo lamang nagtitiwala. Gaanong ang tibay ng iyong awa, aming manunubos at manglilikha. Tayo po ay manalangin. Pinasasalamatan ka po namin sa oras na ito ng aming pagsamba. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin sa nakaraang magdamag. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakasala, hayagman o lihim, Panginoon, na labag sa iyo. Panginoon, nawa po ay maging maayos na po ang komunikasyon upang aming maipagpatuloy ang Panginoon. Samahan mo kami sa aming pagsambang ito at ihanda mo po, Panginoon, ang aming tagapagsalita at pusin mo po siya ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang pagbasa po ng ating kasulatan ay matatagpuan sa Lumang Tipan, sa Job, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi. May isang lalaking Job ang pangalan at nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pamumuhay, may takot siya sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. 7 ang anak niyang lalaki at 3 ang babae. Marami siyang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ang tupa niya ay 700, 7,000, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang inahing asno. Ang mga anak niyang lalaki ay hali-haliling naghahanda sa kanilang bahay at tuwinay inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang 5 handaan, maagang nagbabangon si Job kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbaka-baka sakaling lihim na nilapastangan ng mga ito ang Diyos. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Nagparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao. May takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas. Si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukan mong huwag siyang pagpalain bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kung hindi kaniya sumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin ipinapaararo ang mga baka, pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeo. Kinuha po nila ang mga baka at mga asno. Nang may dumating na mga sabeos, kinuha po nila ang mga baka at asno, pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi po ito nakatatapos sa pagbabalita ng may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umuugong pa ang halos ang salita nito'y may dumating na naman ang sabi. Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakakatapos magsalita, may dumating pang isa. At ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay, ang pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nagbagsakan po silang lahat namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Job. Pinunit ang kanyang damit. Pasya sa lupa at nagpuri sa Diyos.
Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Almost 3 months ding nawala kami sa church at tunay nga po na kami muling nagbabalik. Hanggang ngayon ay parang nananaginip pa rin kami, parang isang masamang panaginip. Tunay nga na sa mga nagdaan ay na pangyayari sa aming buhay ay kailangan na naming gumising, harapin ang katotohanan, harapin ang realidad na tanggapin ang kalooban ng Panginoon at muli kaming pagbangon at mabuhay. Kaya nga po, marami pong salamat sa mga buwan na nagdaan na inalalayan nyo kami. Naging bahagi kayo ng aming muling pagtayo at sa muling pagpapalakas. Tunay nga po na maraming salamat sa ating iglesia na tunay nga po na nagpardama ng kanilang pag-ibig, pagmamalasakit sa lahat ng aspeto na pangailangan ng aming buhay. Hindi lang sa amin kundi kay Ate Ruby. Tunay nga po na kasama namin kayo sa aming journey hanggang sa ma-overcome namin ang lakbayang ito at dumating ang panahon na maranasan namin ang healing process na aming pinagdaraanan ngayon. Sa text ng ating pinagbatayan, siguro ito yung bagamat maraming teksto na tayong narinig tungkol dito, especially sa panahon ng pandemya na ating naranasan, hindi lang sa amin kundi sa maraming tao na nakaranas ng pagkawala ng minamahal. Siguro ito yung most favorite text na kung saan ay makaka-relate tayo sa tunay na katotohanan ng buhay. Ang buhay ni Hope. Pag tayo ay dumaranas ng mahigpit na pagsubok, pag tayo ay nakakaranas ng pagkawala, ng loss, ang naiisip natin ay ang karanasan ni Hope. Sinasabi ng iba na ito yung pinakamasakit na nangyari o karanasan ng isang tao sa buhay ni Hope. Si Hope agad yung iisip natin, si Hope agad yung pumapasok sa isip natin na para bang iniisip natin na si Hope lang ang makakagawa noon. Si Hope lang ang makakaranas noon na para bang hindi natin kaya yung mga pinagdaanan ni Hope. Pero kung ating titingnan,
ang buhay ni Job ay sumasalaman din sa ating buhay. Sapagkat hindi naman extraordinary na dumating sa kanyang buhay. Kaya nga dito ay pag-aaralan natin at kung paanong ang aming buhay, no, ay sumasalamin sa buhay ni Job. Hindi kami kasing tatag ni Job, ano, hindi kami katulad ni Job, ano, para bang si Job ay one of a kind. Pero makita natin dito na siya yung nagiging halimbawa, no, ng ating pananampalataya at buhay. Siya yung nagiging example natin. At gusto ko rin na makarelate sa kanya ng konti sapagkat hindi biro, ano, wala sa kalingkingan ng buhay ni Job yung nangyari sa amin. Bagamat nakikita ko kung paanong ang Diyos ay nangusap sa kanya sa panahon ng pinakamahirap na pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Sino nga ba si Job? Sabi doon ay a good, godly, and prosperous man. No? Isang mabuti, isang Diyos, isang makadiyos, at isang mayaman. Ano? He's a great family. Ano? Meron siyang masayang pamilya. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. No? Sila'y masaya. And at the same time, ang kanyang pamilya ay healthy and wealthy, no? Para namang ibinigay na sa kanya ang lahat sa unang mga talata na ating mababasa na talagang pinagpala siya ng Panginoon. Pero sa isang iglap, no, sa isang kisap mata, ang kayamanang ito, yung kanilang tinatamasa, no, ay nawalang parang isang bula, ano, nawala lahat. Gumuho ang lahat ng nasa kanya, nawala ang lahat ng nasa kanya. Sabi doon ninakaw yung kanyang mga baka, no, ng kanyang mga kaaway, yung kanyang mga tupa at ang kanyang mga tagapag-alaga ng tupa, yung mga shepherd ay namatay naman sa pamagitan ng kidlat. Yung kanyang mga camel ay ninakaw ng mga Chaldeans at yung kanyang mga anak ay namatay sa isang bagyo, ano, sa isang malakas na hangin, sabi doon. Kaya nga ito yung mga bagay na nangyari sa isang kisap mata sa buhay ni Job. Mula sa kasaganaan, mula sa isang masayang pamilya, ito ay nawala sa kanya. Kaya nga, nang mangyari ang lahat ng ito, sabi doon ay hinapak niya yung kanyang damit, inahit niya yung kanyang ulo, at siya ay sumamba sa Panginoon. At dito natin mababasa madalas yung kanyang sinabi na the Lord gave and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Siya ang nagbibigay at siya rin ang kumukuha. Purihin ang Panginoon. Yun yung kanyang nasambit pagkatapos ng trahedya na nangyari sa kanyang buhay. Ano nga ba ang ginawa ni Job upang ma-overcome ang lahat ng ito? Paano siya nakatawid? Paano niya nalagpasan ang isang napakabigat na pagsubok sa kanyang buhay? And remember, hindi lamang kayamanan at anak ang nawala sa kanya, maging ang kanyang mga kaibigan, maging yung kanyang asawa ay iniwan siya. Walang natira sa kanya. At the same time, sabi doon ay nagkaroon siya ng sakit, ano, sa balat. No? Na siya ay hindi makatayo, hindi makakilos dahil sa sakit na kanyang dinaranas.
Ganun yung kanyang kalalagayan. Isang kalalagayan na unbearable, ano, sabihin ay hindi kayang ah, hindi kayang dalhin ng isang ordinaryong tao. Ibig sabihin, ito ay napagdaanan niyang lahat at siya ay nagtagumpay. Ano nga ba ang mga dahilan? Ano nga ba ang pinahawakan ni Job upang ang lahat ng ito ay mapagtagumpayan? Una, nakita ni Job na the Lord is the source of life. Nakita ni Job na ang Panginoon ang pinagmumulan ng buhay. The Lord gave. Siya ang nagbibigay, no? Ang makita natin na He is the source of life at siya rin yung nagbubigay ng ikabubuhay, no? At iyon ay naranasan ni Job na binigyan siya ng kayamanan, binigyan siya ng buhay, at he enjoyed life dahil ito ay galing sa Panginoon. Alam niya na ang lahat ng kanyang naranasan nung una ay galing sa Panginoon. The Lord gave. Ito ay biyayang galing mula sa Diyos. At makita natin dito na yung kanyang buhay ay na-enjoy niya ang buhay, no? Dahil sa biyaya sa pamamagitan ng anak, sapagkat alam niya na ang anak ay biyayang galing sa Diyos. Ito yung kanyang kagalakan, kaligayahan. Ito yung marahil kung siya ay nabubuhay ay dahil sa kanyang mga anak. Sabi doon tuwing nagkakasiyahan ng kanyang mga anak pinagpapatay niya ito ng offering, no? Ng burnt offering upang kung itong mga anak na ito ay nagkakasala nakakahingi sila ng tawad kay Yahweh. Ganun niya kamahal ang kanyang mga anak na ayaw niyang mawalay, ayaw niyang magkasala, no, sa Panginoon. At marahil ito ang mga bagay na pumupuno sa tao, no? Yung nagbibigay ng yung anak yung nagbibigay ng tunay na kagalakan sa isang pamilya, sa isang tao, ano? Kasi talagang ito yung batayan, ano? Sabi ang anak daw ang isa sa treasure, ano? Isang kayamanan, no? Na pumupuno sa kakulangan ng isang tao. At totoo naman talaga 'yon, no? Ang anak ang isang bagay upang ginagamit ng Diyos upang tumibay ang isang pamilya. At tunay nga po na sa kabila nito, sabi doon yung na-enjoy niya yung blessing ng Panginoon, no? Yung sama-sama sila sa kasiyahan, sa good times, bad times, at sa mga kasiyahan at sa kanilang pagsasama-sama. Imagine 10, ano, yung kanyang anak na namatay ng sabay-sabay. Kaya nga ito yung kanyang pananaw sa buhay. Na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat. Kung ano man yung meron sa atin, maging kayamanan man, ito ay hindi dahil sa bunga ng ating pagpapagal, kundi ito ay bigay o pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yun yung kanyang pananaw. Hindi kanya yun. Yun ay kaloob ng Panginoon. Yun ang Panginoon na nagbigay noon sa kanya, maging sa kayamanan at maging sa mga anak. Yun yung kanyang pananampalataya at yun yung kanyang pinaniniwalaan na anumang meron siya, ito ay ipinagkatiwala sa kanya
ng Panginoon. The Lord gave, ang Diyos ang nagbigay nito sa kanya. Ito yung magandang pananaw, para sa anumang ating tinatangkilik o anumang meron tayo, maging sa ating mga minamahal sa buhay. Kaya nga, itong pundasyon ng pananampalataya at prinsipyo sa buhay ni Job, ito yung nagbigay sa kanya ng katatagan, no? Na ang Diyos ang nagbibigay, kaya wala siyang magagawa kung ito naman ay kunin ng Panginoon. Ang sabi doon sa second point natin ay, the Lord hath taken away. Pero ang Diyos din ang kukuha. Makita natin dito na ito yung makikita natin sa buhay ni Job. Sa isang iglap ay nawala ang lahat. Siguro nakarelate ako dito dahil nawala yung kaisa-isa naming anak, maraming sana hanggang ngayon, marami kaming tanong, marami kaming panghihinayang, pero sa pagdaraan ng mga araw, ito ay napagbubulay-bulay namin, masarap ng mag-sermon kung hindi nangyayari sa iyo. Sabi ko nga sa inyo noon madalas ko ako mag-sermon tungkol sa theology, sa necrology, pero pag dumating sa iyo, mahirap pa lang i-apply, Tao akong nagsasabi sa inyo, hindi ako anghel, hindi ako Diyos, I'm human, na sinasabi ko yung totoo, na talagang bilang tao talagang napakahirap tanggapin. Hindi na-shake yung aming pananampalataya. Talaga ang salita ng Diyos ay totoo, Pero yung pagdaanan namin, yung ganoong pangyayari sa aming buhay, yun yung masakit Yun yung bilang tao na kailangang pagdaanan mo yun, kaya nga pag may nagte-text sa amin na be strong, siya ay nasa mabuti ng kalagayan. Alam namin yun alam namin yun. Kaya lang, bilang tao, kailangan naming pagdaanan, kailangan naming mag-grieve, kailangan naming mag-mourn. Kahit na kahit nga tumatagal, lalong sumasakit. Kasi ngayon lang nagsisink in sa amin na wala na si Isaac. Habang tumatagal, lalong napag-iisip namin na wala na siya talaga. Yun yung masakit, yun, hindi ko kukwento ko lang yung mga pinagdadaanan namin hanggang ngayon, bigla na lang darating, yung maiiyak ka, nalulungkot ka, naalala mo siya. Yun, walang oras, yung sinasabi ng iba na mamasyal kayo, para maiba naman yung environment. Wala, hindi nakakatulong minsan yun. Kasi
pupunta ka ng SM, pag nakita mo naman yung mga dati niyong dinadaanan, paborito niyong pagkain, no? Paborito niyang puntahan, maiyak ka rin, ano? Gano'n din, ano? Wala ring tao, ano, na puwedeng mag-comfort sa'yo kasi nga, 'pag natapos na kayong magkuwentuhan, 'pag umuwi na sila, eh, nag-iisa ka na namang malulungkot at iiyak. Walang lugar, walang tao, at wala ring words, ano, na makaka-comfort, 'no, sa nararamdaman at pinagdaraanan namin, 'no. Kahit nasa, yung mga words na, mga salita ng Diyos na talagang, napapanahon sa aming pinagdaraanan, eh, talagang, totoo naman, ano. Kaya lang, eh, kailangan naming pagdaanan, kailangan naming dumaan sa healing process hanggang sa matanggap namin yung realidad, 'no, na siya yung kukuha. Siya yung nagbigay pero siya rin yung kukuha, ano. Eh, hindi naman natin pinaghahandaan yung ganitong bagay, ano, wala namang expert, ano, ah, na ikaw ay maulila. Hindi mo naman puwedeng unahan na pag-aralan yung nararamdaman ng nawalan, 'no. Kaya't nandoon kami sa kalalagayang gano'n, ano, nandoon kami sa kalalagayang gano'n na dumadaan kami doon sa, healing process, 'no. Marahil si Job ay dumanas din sa gano'n, ano, pero, ang salita ng Diyos ang naging, sandigan niya, naging kalakasan, naging katatagan niya, ano. Ah, yung salita ng Diyos, ano, eh, bawat umaga sabi nung awit, eh, sa Ecclesiastes 3:1-2, eh, laging sariwa, ano, sa bawat umaga na may revelasyon ang salita ng Diyos araw-araw, 'no, sa aming mga buhay. Na na kasabay ng pagsilang ng isang tao ang haba, ano, ng kanyang buhay. Ibig sabihin, eh, kung itinakda siyang isinilang, itinakda din, ano, kung gaano kahaba yung kanyang buhay. At yun yung isang bagay na nagpapalakas sa amin, 'no, na yung katotohanan ng salita ng Diyos, yung nagdudumilat na katotohanan na ang lahat ay patungo sa kamatayan. Ah, Yun yung madalas naming iniisip na lang, ano, lahat naman, eh, papunta dun. Nauna lang si Isaac sa aming mga buhay. At ang isang bagay na nagpapalakas sa amin ay, ah, yung bang okey na siya dun, nasa mas buti siyang kalalagayan sa kanyang pinuntahan. At ito yung mga bagay na tumimo sa amin na anytime ay puwedeng mawala ang buhay. Ito yung ang salitang ito yung nagturo sa amin na anytime ay darako ang tao sa tinatawag na kamatayan. Kaya lang hindi natin napaghahandaan ang mga bagay na ito. Hindi tayo prepare, hindi kami prepare, 'no, at sino man na hindi naman talaga prepare sa pagkawala ng minamahal. Kaya nga't ito yung struggle, ano, ito yung aming pinaglalabanan, 'no, sa mga oras na ito.
kung paano kami muling palalakasin ng Panginoon. Na ang ating hininga ay hawak ng Panginoon at sa isang iglap, maaring dumating ang tinatawag na pagkawala. Yun yung naked truth na tinuturo sa atin. At para kay Job, naunawaan niya na ang buhay ay maiksi lamang. No? May mahaba, may maiksi. No? Yun yung isa sa nagpapahirap sa aming kaisipan eh. Ano? Merong yung anak namin within a week ay nawala. Meron namang mga tao na hindi mamatay-matay. Ano? Ibig sabihin matanda na pero hindi mamatay-matay. Meron nga kaming napanood, 80 na, pero naka-recover sa COVID. Ano? Yung anak namin 22 years old pero hindi siya nakaligtas. Ibig sabihin kahit ano gawin mo, kung talagang oras mo na, oras mo na. Pero kung hindi mo pa oras, kahit na hirap ka na at kailangan mo nang mamatay, hindi ka pa rin mamamatay. Yun yung katotohanan ng buhay. Kaya nga, yun yung mga tanong namin, ito yung mga bagay na aming pinagdaraanan. At makita natin dito na kung maiksi lang ang buhay, ito yung dapat na matutunan ng tao, no? Yung umilala sa Panginoon. Umanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas upang siya ay makarating sa buhay na walang hanggan. No? Na-shake yung aming pananampalataya. No? Dumating yung punto na parang gusto na namin ring sumunod. No? Yun yung aming nararamdaman. Parang gusto na namin tumigil. Pero paano kang makakasunod, no? Kung titigil ka sa paglilingkod sa kanyang pinuntahan. Kaya ito yung nagbubus sa amin na magpatuloy. Na kung gusto naming makitang muli si Isaac sa great reunion na inihanda ng Diyos, kailangang magpatuloy kami. Kailangan namin pagpatuloy yung aming paglilingkod upang kami makasunod. At upang kung gusto naming makitang muli, no, si Isaac, kailangan kaming magpatuloy. Makita natin dito na ganoon din sa tinatangkilik. No? Kung nawala, sabi doon ay minamahal sa buhay at kayamanan ang nawala kay Job. No? Kung minsan ay mahirap magpuri, ano? Sa panahon ng pagsubok sa buhay. May mga naririnig ako, nawalan ng trabaho, may malaking problema, no? Para bang gusto na sumuko, ano? Pero sa aming kalalagayan, wala na sigurong hihirap pa doon sa aming nararamdaman. Ano? Wala na palang kwenta ang lahat kung mawawalan ka naman ng mahal sa buhay. Hindi na baling naubos lahat no? Sa pagpapagamot na buhay lang. Pero may mga taong nawalan lang ng trabaho, nawalan lang ng ikabubuhay sa linggong iyon, pero
para bang pinagsukluban na ng langit at lupa. Iba-iba talaga ang pagtanggap ng tao sa pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Ano? Pero ipinakikita lamang doon na nais ng Diyos na ipaunawa sa atin, maranasan natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pag-alalay sa panahon ng pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. May kanya-kanyang pagsubok, yun nga yung madalas na naririnig ko no? Pag kami ay kino-comfort sabi, Pastor, may kanya-kanya tayong pinagdaraanan, hindi lang ikaw. Totoo yun. Depende nga lang siguro talaga sa pagdadala ng pagsubok sa buhay. No? May magandang magdala, mayroon namang hindi gaano, no? At nais ng Diyos na sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay ay maging matatag tayo at tutulungan niya tayo sa lahat ng ating nararanasan. At pangatlo, sabi doon, sa anumang nangyari kay Job, napatunayan niya na ang Diyos ay hindi nagbabago. No? Sabi niya, blessed be the name of the Lord. Purihin ang Panginoon. Maging sa kasaganaan at maging sa kamatayan at kawalan. Mahirap magpuri sa Panginoon sa panahon ng pagsubok. Pero makita natin dito na alam ng Diyos ang lahat ng ating nararamdaman. Yun yung sure. Alam niya yung ating mga hibik. Alam ng ating Panginoon yung ating mga panangis. Araw at gabi. No? Sabi dun sa Old Testament, narinig ni Yahweh ang panangis ng mga Israelita nung sila pinahihirapan ng mga Ehipto. Narinig ni Yahweh ang daing ni Abel nung siya patayin ni Cain. At si Jesus ay umiyak nang mamatay ang kaibigan niyang si Lazaro. Ibig sabihin ay nasa tabi natin siya, ang Panginoon sa panahon na kung tayo ay dumaranas ng pagsubok sa buhay. At napatunayan niya na He is in control. Kasi yun naman talaga ang iniisip ng tao na sa panahon ng pagsubok ay para bang natutulog ang Diyos, na para bang pinabayaan siya ng Diyos, na para bang hindi alam ng Diyos yung nangyayari sa'yo. Pero ang totoo ay alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. At hindi yung nararamdaman namin. Na darating ang isang araw na ipauunawa ng Diyos ang reason kung bakit nangyari ang lahat ng bagay na ito. Nandoon pa rin yung pananampalataya namin na maunawaan namin yung kalooban ng Diyos sa aming mga buhay. Bagamat ngayon ay parang mahirap tanggapin yung kalooban. Anong kalooban? Bagamat ngayon ay nakapagsasabi kami na ano ang reason ng Diyos. Pero alam namin sa tamang panahon, ipauunawa ng Diyos ang kanyang dahilan. Kaya nga, nagtanong din si Job sa Panginoon. Di ba sabi nga niya buti pa hindi na siya isinilang sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Pero sinagot siya ng Panginoon na sabi niya nasaan ka? Nang likain ko ang sanlibutan ito. Ibig sabihin, alam ng Panginoon ang lahat ng nangyayari.
hindi pa siya sinisilang, alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Hindi pa sinisilang si Hope, alam niya na yung mangyayari sa kanya in the future, no? Hindi yung nararanasan natin ngayon, yun yung ating hindi yung nagde-define, no, sa ating pagkatao, sa ating pupuntahan. Hindi yun yung ating kasasadlakan, yung ating pangyayari sa ngayon. Hindi yun yung nagde-define kung saan tayo patutungo, sapagkat alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sabi doon ay ibinalik ng Diyos ang lahat ng kung ilang ulit nang nawala kay Hope. Blessed be the name of the Lord. Makita lang natin dito na Hope future was greater than his past. Na yung kanyang hinaharap ay mas mainam kaysa sa nakalipas. Yun yung napatunayan ni Hope. Hindi na natili ang kanyang buhay sa pagkalugmok, sa kasawian, sa kawalan, kundi may nais ang Panginoon na muli siyang ibangon at nang higit sa kanyang inaasahan. Kaya nga, sa panahon ng pangungulila, ng mourning, ng grieving, pwede natin ipagkatiwala, no? Pwede tayong mag-relax sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Dapat nating malaman na God's love is unchanging. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Maging sa pagsubok, maging sa kasaganaan, ang kanyang pag-ibig sa atin ay hindi nagbabago. At ito ay pinatunayan sa atin ni Jesus, no? Na ang kanyang pagkapako sa krus ay tanda ng isang malaking pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Ibig sabihin, ang Diyos ay namatayan din. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak sa katubusan ng sanlibutan. Yung aming nararamdaman ay naramdaman din ng Panginoon. At ang isang pinakasisigurado na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamali sa bawat isa sa atin. Anumang kondisyon ng buhay, pwede nating pagkatiwalaan ang Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa ating mga paghahandog ng pasasalamat, maaari po natin itong ipadala sa ating GCash account na matatagpuan niyo po ngayon sa ating screen ang details na nakapangalan po sa ating kapatid na Paula May Flamenco. At gayon din naman po sa mga walang kakayahan na makapagpadala via GCash, ay maaari na po tayo magpadala po sa ating church upang makuha na lamang po doon ang ating finance team po. Maraming salamat po. Ang aming kaloob sa'yo'y ihandog. Ang dito ay nag-iipon, pag-ibig ng Diyos. Amen.
Dakilang Diyos, tunay nga po na nagpapasalamat kami sa araw na ito na ginawa mo sa amin, na kami muli mong ibinalik, itinayo upang muling maglingkod. Tulad ng aming inawit, Panginoon, tunay nga na maranasan namin ang muli ang kagalakan ng paglilingkod, ng muling pagtitiwala sa iyo. Sa gitna ng pagsubok, ng pagdurusa, ng kalungkutan, Panginoon, salamat po sa itinuturo mo sa amin na pwede kaming magpahinga, muli magtiwala sa iyo. Sapagkat masigit na alam mo ang nararapat sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa panahon ng pagsubok sa aming buhay, sa mga bagyo ng buhay, kasama ka namin. Bagamat kung minsan kami nawawala ng pag-asa, nanghihina, pero pilit mo kaming itinatayo at pinalalakas upang muling kagamit-gamit. Dakilang Diyos, tunay nga po na ito ang pasimula na muli kami nagko-commit sa iyo, Panginoon. Ito yung pasimula, Panginoon, na muli mo kami ibinalik, Panginoon, sa ministeryo na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga po na hindi pa kami tunay na magaling, hindi pa kami lubusang magaling, Panginoon. Pero alam namin na darating ng isang araw, muli mong ibabalik ang aming nawalan lakas. Tulad ng nangyari kay Job, Panginoon, na ang lahat ng bagay na nawala ay muli mong ibabalik. Dakilang Diyos, tunay nga po na salamat sa kapatiran ng PCUMC. Salamat po sa kanilang pag-agapay sa amin. At tunay nga po na hindi nila kami pinabayaan. Salamat po sa kanilang pang-unawa na tunay nga po na inintay nila kami, Panginoon, na muling magbalik at muling lumakas. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay, sa mga manggagawa. Salamat po sa kanilang pagmamahal, Panginoon, na tunay nga po na naramdaman namin yung kanilang pakikiisang damdamin sa amin, Panginoon, sa panahon ng bagyo at kalungkutan ng aming buhay. Dakilang Diyos, alam mo yung kanilang contribution upang kami ay muling makatayo at makabalik. Dakilang Diyos, salamat po sa buhay ng iyong mga anak sa iyong iglesia sa Plaridel. Tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magbalik sa kanila ng mga bagay na ipinadama nila sa amin. Dakilang Diyos, tunay nga po na salamat sa iyong mga salita na hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapalakas sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran na tunay nga po na hindi nagkait ng anuman sa kanila upang kami muling lumakas. Dakilang Diyos, tunay nga po na patuloy mo kaming palakasin. Patuloy mo kaming itayo hanggang sa muli kaming lumakas. Ganon din sa aming kapatiran, Panginoon. Hindi lamang kami ang dumaranas ng pagsubok, lahat ay dumaranas ng pagsubok, Panginoon. Tunay nga po na ipadama mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Ipadama mo sa kanila na hindi mo sila iiwan, ipababayaan man. At lagi mong ipaunawa sa amin na ang iyong plano, Panginoon, ay higit na mabuti, higit na mataas
kaysa sa aming balakin at planuhin sa buhay. Dakilang Diyos, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. Purihin sa kalangitan, namalakdiwang bayan. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pakikipisan, pagtuturot kaaliwan ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon, mula pa nung una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Steadfast, strong and true. Oh, He will guide you in all you do. Do thou in love and show you reach out to others so the world can see. God will be there, watching from above. Go now in peace, in faith and in love. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa bawat nakiisa.